At sa nakaraang kwento kung saan tayo natapos sa Part 28, nang lumabas na din sa wakas si Jiang Kai kasama ang kanyang koponan sa kabilang panig ng arena para pumunta sa entablado, at sa pagpapatuloy ng kwento sa Part 29. Nang makarating na ang Fire God Squad sa gitna ng entablado, walang bakas ng takot sa kanilang mga mukha kahit nakaharap na nila si Huangda pati na ang koponan niya. Sinabi ni Huyan kay Huangda kung sinong duwag ang binubulalas niya at malalaman nila ito pagkatapos ng laban. Mariin din na sinabi ni Yuanzu na iyon nga ang gustong patunayan niya sa kanila. Sa kabilang banda naman, makikita sa loob ng isang pribadong silid ng arena sina Instructor Su Lanlan, Professor Lee at kasama din si Commander Lu Jun na pinanunood sa isang malaking holographic window system sina Su Wanwan at si Yuanzu sa entablado. Gamit ang laptop ni Professor Lee, maingat nilang susuriin sa panahon ng kompetisyon na ito ang improvement ni Su Wanwan at Yuanzu ng kanilang performance sa anumang oras. Bago pa man nila itong umpisahan ay may karagdagang pinapagawa pa si Commander Lu Jun kay Professor Lee, para magdagdag pa ng isang tao sa pagsusuri nilang ito. Ang akala naman ni Professor Lee na ang performance lang ni Yuanzu at Su Wanwan lang ang kanilang i-assess sa labanang ito. Pinaalam ni Instructor Su Lanlan kay Professor Lee na utos iyon ni Commander Wei Ying, at gusto din niyang makita ang resulta ng isang partikular na individual na ito. Nakangiting tugon ng professor na ang pagdaragdag ng isa pang tao ay hindi isang malaking problema para sa kanya, at tinanong niya kung sinong individual na iyon ang kanilang susuriin. Sinagot naman ito ni Commander Lu Jun na may ngiting kumpiyansa, na ang taong iyon ay walang iba kundi ang kapitan ng Fire God Squad na si Jiang Kai. At sa kabilang banda, sa muling mainit na paghaharap ng ating bida at ni Huangda sa gitna ng entablado, nag-iba ang reaksyon ni Huangda tila hindi niya inaasahan na ang lakas ng loob na susulpot talaga si Jiang Kai sa kompetisyon na ito. Ang malamig na tingin ng ating bida na nakatuon kay Huangda, na animoy isang mandaragit na handang-handa na upang hulihin at silain ang kanyang biktima, tiyak na hinding-hindi papalampasin ang pagkakataon na ito. Nang maanalisa na ni Professor Lee ang pangunahing istatistika ng impormasyon ni Yuanzu at Su Wanwan, laking gulat niya at labis na hindi makapaniwala ang laki ng kanilang pinagbago sa maikling panahon. At idinagdag pa ni Professor Lee na hindi lamang sila parehong nakarating sa antas ng level 20 ay natapos din nila ang kanilang mga job changes, at nalampasan din ang ilan pang mga antas, na sorpresa naman si Instructor Su Lanlan sa datos na iniulat ng propesor sa kanila. At para mas lalo itong paniwalaan ng nakakatandang kapatid ni Su Wanwan ay lumapit siya sa screen ng laptop ng pagmamay-ari ng propesor. Bulalas ni Instructor Su Lanlan na mahigit 20 araw na ang nakalipas nang umalis sila sa military ay hindi man lang sila umabot sa antas ng level 10, at nang makumpirma niya ito ay isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isipan na bakit lahat ng sumusunod kay Jiang Kai ay mabilis na umuunlad. Hindi na nga ito nakakagulat pa para kay Commander Lu Jun, dahil ang pag-iral pa lang daw mismo ni Jiang Kai ay nakakakuha talaga ng kanilang interes. Matapos ang 15 minutong countdown, at sa paninimula ay kinuha ng babaeng host sa kaganapang ito ang buong atensyon ng dalawang magkabilang panig ng koponan. Pinaliwanag niya ng mabuti sa kanila ang kondisyon sa match na ito, na pagkatapos magsimula ang laban ay hindi sila maaring makaalis sa field ng entablado ang magkabilang panig, kahit matalo man o sumuko. Ang tanging paraan para sa kanilang tagumpay ay ang pag-eliminate sa lahat ng miyembro ng kalabang koponan, at sa kasabay na oras na din iyon nagsimula ng balutin ng isang maliwanag na enerhiyang patlang ng puwersa ang buong entablado. Bago pa man simulan ng host ang laban sa pagitan ng dalawang magkalabang koponan ay tinanong niya muna sila kung naiintindihan ba nila ang kondisyon ng match. Ang lahat ay sabay-sabay na tumugon sa babaeng host na sinasagot nila na naiintindihan nila ito. Pagkatapos nun, mabilis na inihampas sa ere ng babaeng tagapagsalita na tanda na ang laban ay opisyal nang magsisimula. Hindi na nagsayang pa ng oras si Huangda, malakas niyang isinigaw sa kanyang koponan na makinig sila sa kanya at inuutusan niya ang mga ito na patayin silang lahat. Mabilis na sinunod ito ng kanyang mga miyembro, una silang kumilos para salakayin ang koponan ng ating bida. Ang kanilang mga tingin ay minamaliit ang kanilang mga katunggali sabik na sabik sa kanilang masamang layunin. Sa oras na ito hindi nagpadala si Jiang Kai sa kanyang matinding emosyon ng paghihiganti, bagkus kalmado at mahinahong inutusan niya ang bawat isa sa kanila, habang siya at si Yuanzu ang mangunguna sa opensa ay paprotektahan naman ni Ruanyu sina Su Wanwan at Huyan, at sinabihan din ni Jiang Kai si Su Wanwan na kailangan niyang bantayan ang laban na ito para mabigyan sila ng paggamot kung kinakailangan.
Malakas at walang alinlangan na isinigaw ng koponan ng ating bida ang utos ng kanilang kapitan. Inihahanda ang sarili sa laban na inilalabas ang kanilang bawat klase ng espesyalidad. Ang isa sa mga miyembro na kalaban nila ay sumusugod, hinding-hindi na makapaghihintay pa na putulin ang katawan nila sa bawat piraso. At sa sandaling ito, ang tapang ni Yuanzhu ay unti-unting kumukupas. Habang hawak ang bote ng alak hindi mapakali ang kilos at nerbyosong tinatawag si Jiang Kai na ang kalaban ay papalapit na sa kanila, sinasabihan siya ng ating bida na palakasin ang kanyang loob at huwag magpadala sa takot basta't makinig lang siya sa kanyang utos. Habang sa kabilang banda, nakahalukip-kap at seryosong sinusubaybayan ni Kapitan Li Biao si Yuanzhu, at sa tabi niya ang mga kadete na malakas na isinisigaw ang taos-pusong buong pagsuporta nila kay Yuanzhu na tinutulungan para palakasin ang kanyang loob. Malalim na sinasabi sa isipan ni Li Biao na ang kahinaan ni Yuanzhu ay ang kanyang kaduwagan, at sa pagkakataong ito gusto niyang masaksihan kung tuluyan niya nang malalampasan ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, isang hindi pangkaraniwang aksyon ang isinasagawa ni Yuanzhu ang nagpagulantang sa kanilang lahat, napapabulalas ang lalaking kadete sa military kung ano ang ginagawa niya. Testigo ang mga mata nila sa eksenang ito, nang simulan ni Yuanzhu na buksan ang alak na hawak-hawak niya. Bago pa man siya tuluyan lamunin ng kanyang damdamin ng buong takot, isang mabilis na paglaklak ng buong laman ng bote ng alak ang kanyang inubos. Ang alak na pumasok sa katawan niya ay kaagad na umepekto, mabilis na binabago ang kanyang sarili ng espiritu ng alak sinasapian ang kanyang katawan ng ibang katauhan. Nang masaksihan ito ng mga manunood, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita na talagang umiinom siya ng alak sa oras na ito ng labanan. Naguguluhan sila kung naging alcoholic class ba si Yuanzhu. Tuluyan ng binago ng alak ang kanyang pag-iisip, ang katawan niya ay kumilos ng kusa na tila isang dakilang mandirigma ang pumukaw ng kanyang natutulog na potensyal. Pumunta siya sa harap ni Jiang Kai winisiwas ang hawak na espada na hindi niya hahayaan na paulit-ulit silang magdulot pa ng gulo sa ating bida. Hindi inaasahan ni Jiang Kai na kaagad niyang kokonsumuhin ang alak, inaakalang tatagal pa siya nang hindi umaasa sa ganoong bagay. Habang patuloy ang pag-usad ng kanilang pananalakay para maisagawa ang masamang pakay, napapansin ng nangungunang lalaki ang hindi mawaring isang bagay na pumapalapit sa kanila, binalot ng pangamba ang kanyang ekspresyon na pinatataas ang balahibo sa buo niyang katawan. Isang malakas na puwersang pag-atake ang pinakawalan ni Yuanzhu sa kanila, na lubos na nagpagulantang sa mga kalaban na kahit papaano ang nakakamatay na lakas ng pag-atakeng iyon ni Yuanzhu ay nagawa pa nilang maiwasan. Naguguluhan ang mga kalaban matapos masaksihan ang lakas na ipinamalas ni Yuanzhu at base sa kanilang impormasyon na si Yuanzhu ay isa lamang hamak na mababa ang rating sa military, lubos na hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, pabulalas ng kasama niya na malinaw na halatang naging drunken madman siya. Muling sumugod si Yuanzhu patungo sa kanila, malakas na humaalakhak na dinadala ang kanyang buong puwersang lakas sa kanyang pag-atake. Hinahamon ang mga katunggali na kung sinong maglalakas loob sa kanila na kalabanan siya. Napapabuntong hininga na lang ang ating bida, mukhang hindi na nila mapipigilan si Yuanzhu sa pagkakataong iyon, at mabuti na lang daw ay hindi pa nagbabago si Ruan Yu at nasa estado pa ito ng katinuan. Subalit, hindi nagtagal ay napansin ni Jiang Kai malapit sa kanya ang isang presensya na mabilis na pumapatungo sa kalaban nila. Pilit na sinusubukan ng dalawang binibini na pigilan si Ruan Yu na sumugod patungo sa kalaban, ngunit bigo nila itong magawa sa pagkataranta at pagmamadali ay hindi namamalayan ang pagkadikit ng kanilang katawan na dumidiin ang kanilang malaking dibdib sa isa't isa. Samantala parang sinaniban ng isang masamang hayop na toro si Ruan Yu. Ang bawat paghakbang sa lupa ay nag-iiwan ng malakas na ingay at bakas habang malakas na binibigkas na hindi siya kailanman susuko sa sinuman at ang kanilang koponan ay maluwalhati at hindi basta-basta matatalo. Napapamura na lang ang malaking katawan na kalbo nang may dumating pa na isa pang lasenggong kalaban at napagpasyahan na unahin na muna nilang paslangin si Ruan Yu. Nang marinig ni Ruan Yu ito, nakuha ng kalbo ang buong atensyon nito sa kanya. Hindi ito pinalampas ni Ruan Yu. Isang malakas na pagtalon ang ginawa niya direkta sa kalbo at ang paningin nito ay naghuhugis puso na tila nakahanap na ito ng kanyang target, gustong ipakita ang kanyang malakas na pag-ibig na pag-atake sa kanya. Labis na naguguluhan ng kalbo hindi niya lubos maunawaan kung ano-ano ang lumalabas sa bibig ng kanyang katapat, pilit na inuunawa ang kanyang sitwasyon.
Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa entablado, na lumilikha ng isang haligi ng alikabok kasabay na gumawa ng shockwave sa paligid. Nang humuhupo na ang usok na alikabok, pilit na pinipigilan ng kalaban ang nag-iinit na pag-ibig ni Ruan Yu sa kanya, at sa sitwasyon niya ngayon ay hindi talaga ito kanais-nais sa kalbo, labis-labis ang pangangamba na maaring hindi ito mauuwi sa magandang kahihinatnan para sa kanya, at sa isang pagkakamaling kilos lang ay tiyak na ito na ang katapusan niya. Sa kabutihang palad, nagawa naman niyang makawala sa malakas na pagkakapit ni Ruan Yu, at sa malakas na sipa ay napalipad niya ito at nakagawa ng sapat na distansya para makahinga at para makarecover. Nahulog ang katawan ni Ruan Yu malapit sa kanilang kapitan at sa pagkadaos-dos ay lumilikha ito ng mga usok na alikabok. Samantala, halu-halong pakiramdam ang pumapasok kay Jiang Kai tungkol sa laban na ito ngayon na may bahagyang hiya sa kanyang reaksyon habang pinoproseso ang kanilang labanan. Kaagad na ibinangon ni Ruan Yu ang sarili matapos ang pagkakahulog, subalit hindi natitinag ang pag-ibig nito para pigilan siya na ipahayag ito sa kalbo at sa halip, sa kanyang bagong klase na alcoholic class ay mas lalo pang pinalalakas ang kanyang mga katangian at ang pag-atake na iyon ay parang pagpapagatong lamang sa kanyang umuusok na atake na pagsinta. Parang bangungot na binabalot ang kanilang reaksyon nang masaksihan ang pangyayaring iyon. Iisa lamang ang pumasok sa kanilang isipan na kung ang kalaban nila ngayon na Fire God Squad ay mga baliw. Pilit na pinoproseso ng baguhan na si Hong Shuang ng kanyang isipan ang labanan sa bawat kabilang panig, at hindi niya maiwasang sabihin sa tagagabay na sobrang weird ang pinapakitang laban ng Fire God Squad, hindi naman ito masagot ng tagagabay walang imak lang na nakapikit kahit pati siya ay hindi maintindihan ang nasasaksihan sa entablado. Nagsimulang mag-iba ang kulay ng kanilang mukha at ang pawis sa kanilang pisngi ay lumilitaw sa kahihiyan. Umaasa si Huyan na hindi iniisip ng mga manunood na ang kanilang koponan ay lugar ng pagtitipon ng mga weirdo. Nauutol na pinahahayag ni Su Wanwan na mailalabas lamang ni Yuan Zhu at Ruan Yu ang kanilang tunay na kapangyarihan kapag sila ay nasa estado ng pagkalasing, at pagkatapos ng lahat ay ginagawa nila ito upang protektahan sila. Ginamit ni Jiang Kai ang kanyang abilidad na Ghost Eye Focus. Habang napagtatanto niya na si Yuan Zhu at Ruan Yu ay parehong hindi na mapipigilan at sa ngayon ay kailangan niyang mag-focus sa labanang ito. Habang tulala ang kalaban sa pangyayari, muling sumugod si Yuan Zhu gamit ang kanyang kasanayan na Earthshaker Stomp na inililipat sa hawak na espada ang buong lakas ng paghampas ng kanyang pag-atake. Nagdulot ng pagyanig ang ataking iyon ni Yuan Zhu na gumagawa ng ilang haligi ng liwanag na landas na enerhiya. Sa lakas na epekto ng impact ay tumatalsik ang piraso ng mga tipak ng nasirang bato sa pagkakabangga ng espada sa lupa, mabilis na nakaalis ang isa sa kanila bago pa man matamaan habang ang dalawa ay hindi naiwasan ang ataking iyon at napapalipad sa iba't ibang direksyon. Dahil sa tinataglay na sapat na liksi ng kalaban, ay bahagya niyang naiwasan ang pag-atake ni Yuan Zhu. Subalit nang makakuha siya ng tiyempo ay hindi niya sinayang ang sandali na iyon. Agad-agad niyang inilunsad ang sarili patungo kay Yuan Zhu. Nang sapat na ang distansyang nagagawa niya na makalapit ay malakas na binulalas ng lalaki kay Yuan na ito na daw ang katapusan ng isang baliw na katulad niya. Iniangat ang espada upang umatake sa likuran ng walang kamalay-malay si Yuan Zhu ng palihim. Gamit ang kanyang mataas na liksi mabilis na inatake ni Jiang Kai ng mga nagliliyab na punyal patungo sa lalaki, upang mapigilan ito sa pag-atake kay Yuan Zhu. Gayunpaman, inaasahan na ito ng kalaban at kumpiyansang nakangiti na inilalabas ang isang bagay mula sa kanyang storage system, at bago pa man siya matamaan ng mga nagniningas na punyal ay mabilis niyang pina-activated ang hawak nito na larawan ng kalasag sa baraha. Sa tamang oras ay hinarangan ng lalaki ang 5 nakamamatay na punyal ni Jiang Kai gamit ang kanyang lumitaw na kalasag. Napansin naman ito ni Yuan Zhu ang pag-protekte sa kanya ng ating bida. Nang bahagyang hamupa ang usok mula sa pagtama ng punyal sa kalasag, ay lumingon si Yuan Zhu sa kalaban para makita kung sinong hangal ang naglalakas loob na atakihin siya ng pasekreto. Naisip ng kalaban na inihanda niya talaga ang kalasag na ito lalo na para kay Jiang Kai, na kahit na ang isang kritikal na tama ay hindi siya mamamatay kung hindi ito makalusot sa depensa ng kanyang kalasag. Sa kabilang banda naman, tumakbo ng mabilis ang lalaki na may brown na buhok patungo sa lokasyon ni Su Wanwan at Huyan, dahil alinman sa kanila ay walang kakayahan na lumaban kaya balak niyang unang patayin muna silang dalawa, na alerto naman ang dalawang binibini sa paparating na kalaban. Humarang si Huyan sa harap ni Su Wanwan,
At sinabi niya na manatili lang siya sa likuran dahil siya na ang bahala sa kalaban na pumapatungo na sa kanila. Lumilitaw ang determinasyon sa kanyang mga mata, inumpisahan niya kaagad ang pag-activate ng kanyang kasanayan gamit ang aparato para umatake. At gamit ang isa pang item na ibinigay sa kanya ni Jiang Kai para gawing nagyayelo ang nililikhang ulan mula sa bagyo, tinawag ni Huyan ang kombinasyon ng kapangyarihan na ito bilang Invincible Ice Halo Technique. Nagsimulang maging yelo ang ulan mula sa kaulapan. Ang mga hindi mabibilang na mga maraming malalaking nabubuong tipak ng nagyailang ulan ay mabilis na nahuhulog sa buong paligid ng entablado na nakakuha ng pansin sa mga manunood. Ginamit ni Huyan ang bago niyang kakayahan na iyon na kontrolin ang nagyayelong ulan at ang atake niya na Ice Lightning para umapensa sa kalaban. Hirap naman ang lalaki na makalapit sa dalawang binibini na dindepensahan ang sarili niya sa walang humpay na pag-atake ni Huyan, na naging dahilan para mainis ito at mairita. Nang makulong siya sa nagyayelong epekto ng pag-atake, ay sinabi ni Huyan sa kalaban na nagsasanay siya gamit ang Mystic Ice Jade item na ibinigay sa kanya ni Jiang Kai para gumawa ng nagyayelong ulan at kontrolin ang Ice Lightning para maabala ang pag-atake ng kaaway, at maliban pa doon nagagawa niyang mabawasan ang liksi ng kalaban at kapag matagal silang ma-expose sa Ice Lightning ito ay magdudulot sa kanila ng nagyayelong pinsala. Subalit, hindi inaasahan ni Huyan ang pagdating ng isang matulin na paghampas na sumira ng kanyang kasanayan. At makikita ang kasamahan ng kalaban na binabasag ang mga nagyayelong pag-atake ni Huyan sa kasamahan nito at sa lapit ng paghampas ay ikinagulat ito ng dalaga at nawawala sa kanyang pagkakabalanse. Mabuti na lang bago pa man siya mahulog sa lupa ay sinalo siya ni Su Wanwan malapit sa kanya, at tinanong niya kaagad si Huyan kung okay lang ba siya. Ikinahihiya ng lalaking may suot na baluti sa balikat ang kasamahan niyang nahuli ng di handa sa hamak na fortune teller. Sa labis na pagkapuot ayaw niyang agawin sa kanya ang target nitong fortune teller, kumilos siya ng mabilis para unahan sa pagpatay nito si Huyan. Dumating sa eksena si Yuan Zhu, muling papakawalan ng namumuong enerhiyang lakas na binibigay niya sa hawak nitong espada para atakehin ang dalawang kalaban, na mabilis naman na naramdaman ng dalawang kalaban ang paparating na presensya ni Yuan Zhu sa lokasyon nila. Sa tindi ng pagbagsak ng atake na Earthshaker Stomp ni Yuan Zhu, nagdulot ito ng malakas na impact ng pagsabog dahilan para magbitak ang lupa at lumikha ng shockwave. Napaurong ang dalawang kalaban sa pangamba na matamaan sa atakeng iyon ni Yuan Zhu, inis na tila parang isang langaw na bigla na lang susulpot sa kanila. Sumama na ang isa pang lalaki sa dalawa nitong kakampi, balak nilang patayin muna ang nakakainis na si Yuan Zhu at tadterin ng mga piraso ang katawan nito. Inihanda ni Yuan Zhu ang sarili sa muling pag-atake, nakatayong matikas ang tindig niyang isang mandirigma handang ilabas ang kanyang lakas sa lahat anumang oras. Abangan sa Part 30, nang gamitin na ni Huang Da ang kanyang trump card laban kay Jiang Kai, ano kaya ang gagawing hakbang ng ating bida upang malampasan ito? Please paki-like na din ang video na to at mag-iwan ng comment. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod.